Hosea chapter 6 verse 1 hanggang 3. Ang sinasabi rito mga kapatid, basahin ko sa inyo, "Come, let us return to the Lord. He has turned us to pieces, but He will heal us. He has injured us, but He will bind up our wounds. After 2 days, He will revive us. On the third day, He will restore us, that we may live in His presence." Verse 3, "Let us acknowledge the Lord. Let us press on to acknowledge Him. As surely as the sun rises, He will appear. He will come to us like the winter rains, like the spring rains that water the earth." Ang Diyos po ay magpala sa ating binasa sa Kanyang salita. And let's all bow down our heads in prayer. Hallelujah, Father God, we thank You, Lord, for this wonderful day. Truly, Lord God, You are good. You are mighty, O Lord God. You are the King of kings and the Lord of lords. Lord, I pray that use me today, Lord God, only as Your mouthpiece, Lord God. Lord, binababa ko po ang aking sarili sa iyo, Lord God. Hide me under the shadow of Your wings, Lord, because without You, Lord God, I am nothing. And I pray also that, Lord God, use this mouth as Your mouthpiece, O Lord God, that I could deliver Your word to Your people. And I pray also that, Lord God, sa mga nakikinig dito on-site at sa mga nasa online, that they could catch the word today, O Lord God. At may tanim ito, Panginoon Diyos, sa pinakamatabang bahagi ng aming puso. Kaya, Lord God, to You alone be the glory, the honor, and the praise. In Jesus' name we pray. Amen. So, let's all be seated at hindi natin po ito patatagalin para makarami tayo. Amen. So, time check. Maaga-aga, 11:15. Amen. So, sino ba ang nakaalala kay Hosea? Can you give me a little background about this guy, Hosea? Hosea is a prophet, okay? Pwede? Totoo nga, siya ay prophet doon sa Old Testament. He was this prophet na pinadala ni Lord. When the Israelites were in turmoil, nahati sila sa south at saka sa yung part na yon. Basta ang Israel during that time, nahati sa dalawa. At si Hosea ay nandoon sa mga kapanahonan na yon. And the Israelites, as mentioned in the book of Hosea, if we read the whole chapter of the book of Hosea, it is speaking about Israelites' unfaithfulness to God. Amen? And Hosea warns God's people to return to God. Gaya ng itong ating binasa ngayon, to return to God. And not only that, sino ba nakaalala kay Gomer? Yung pinakamagandang asawa niya, ngunit itong asawa niya, she is an idolater. Ang dami niyang kinakasamang lalaki. Amen. She is unfaithful sa kanyang asawa, for short. Amen. Pero anong sinabi ni Lord? Pakasalan mo ang babaeng ito. So Gomer here represents the people of Israelites. Amen. Pero hindi natin siya ang ating tutukan ngayon, kundi ang mga Israelites, ang mga tao ng Diyos. So, sino ba ang mga tao ng Diyos? Taas ang kamay. Amen. Tayong lahat ito. Amen. So, yun nga, pakilingon nga yung katabi mo. Kung unfaithful ba yan? Siyempre, wala yan dito. We are all faithful. Amen? Kung naging unfaithful ka kay Lord, kung ikaw nanunood dyan, kung ikaw sa sarili mo, sa tingin mo, naging unfaithful ka kay Lord, well, good news, kapatid, para sa iyo ang mensaheng to. Amen. The title of the message for today ay pinagamagatan kong, basahin natin lahat, Finding Your Way Back to God. Hanapin mo ang iyong daan pabalik sa ating Panginoon. Ang question ngayon para sa bawat isa, why should we return to God? Bakit ba tayo babalik sa Panginoon? Amen? Kasi kung kagaya kanina, si Hosea is the man of God, palagay na lang natin siya ang pastor sa panahon na yon, at tinitingnan mo ang kanyang asawa na maraming kapintasan, ay mas tastamble ka. Tama ba? Hindi. Amen. Kasi unfaithful, pasaway itong asawa ni Hosea,
Masastumble ka talaga. Pero bakit nga ba tayo mag-return to God? Ito yung sinasabi ni Hosea na return to God. Amen. Number one, bakit kailangan natin mag-return to God? Ay, basahin ulit natin. Because we committed the mistake. Tayo ang nagkamali. Amen. Why? Because tayo yung nagkasala. Unang-una, tayo yung lumayo. Amen. Kasi nandyan lang naman ang church, pero dinistance mo talaga yung sarili. Lumayo ka. So tayo ang lumayo. Bilang tao, nangyayari ito. Tayo na nga ang nakasakit ng damdamin ng ating Panginoon, tayo pa ang lumayo sa ating Panginoon. Amen? Tayo na nga ang lumamig sa Panginoon, tayo pa ang galit sa Panginoon. And ask ourselves, Lord, bakit mo ako dinala sa sitwasyon na ito ng aking buhay? I know a lot of us heard this story na, Lord, kung totoo ka, bakit nangyayari ito sa aking buhay? Bakit ako nagdaranas ng mga financial crisis, relationship crisis, kung ano-ano pa, relasyon sa pamilya, sa anak, sa asawa, sa katrabaho. Lord, bakit ito nangyayari? So napansin nyo ba, anong sinabi ni Hosea sa verse 1 kanina? Ang sabi niya doon, come, let us return to the Lord. Pinapabalik ni Hosea yung mga tao. Bakit? Kasi, gaya ng sinabi ko kanina, tayo yung lumayo. Tayo yung nagkasala eh. Tayo yung nanlamig. Amen, nanlamig ka eh. Sabi mo, Lord, sa sunod na ako, diyan ka na muna. Hanggang hindi mo namamalayang kapatid, na dahan-dahan ka nang nawawala. Amen. Nag-uumpisa yan, hindi ka manalangin, hindi ka mag-devotion. Next niyan, hindi ka na-attend ng Bible study. Next niyan, hindi ka na-attend ng prayer meeting. Next niyan, bakante na yung upuan mo. Amen! Huwag magalit ha, kasi ito yung sinasabi ni Lord. Kasi kahit anong justification ang gagawin mo, hindi mo na ako attend kasi, mayroon kang kasi. Na-stumble ako sa kapatid doon kasi may nakita akong hindi maganda sa kanya. Kasi ito yung sinabi niya sa akin, na-hurt yung feelings ko. Kasi ganito siya. Ang yabang sa akin. Pero hindi mo alam, sa katama mo, parang wala lang sa kanya. Pero deep inside, nagagalit ka. Ano ba itong nararamdaman mo? Amen? Ikaw ang nawalan ng pananampalataya, kapatid. Amen? Ikaw yung nawalan ng pananampalataya, tayo yung nakasakit ng kalooban ng Panginoon, tapos tayo pa yung nagdaramdam kay Lord. Are we there? This is true. Amen? Tayo na nga yung nawala, tayo pa yung may galit kay Lord. Kasi hindi mo nakuha yung gusto mong iPhone, yung gusto mong Apple Watch na bago. Yan na nga. The Israelites were doing what is wrong in the eyes of the Lord. Kaya sabi niya, tara, balik na tayo sa Panginoon. Gaya ng inyong pastor ngayon, sinasabi ko sa inyo, tara, balik na tayo sa Panginoon. Kasi hindi naman si pastor ang pinunta natin, si Hosea. Siya bang pinunta ng mga tao? Hindi, di ba? Kasi anak na sila ng Panginoon eh. Pero sabi niya, tara, balik na tayo. We did hurt God. But you know what? Ito maganda. Kahit na nasaktan natin ang kalooban ng ating Panginoon, He still died for you and for me. Tama ba? Yun ang maganda dito eh. And it's still a reality na mahal ka pa rin ng Panginoon. Amen! Ikaw at ako nagkamali, nagkasala, pero still, mahal ka ng Panginoon. Ito yung magandang balita na kanyang binibigay sa bawat isa sa atin. Ang panawagan niya lang sa iyo, bumalik ka. Amen? Kagaya ni Kuya Jan, bumalik. Praise God! Hallelujah! Yung pag-ibig, ibalik mo, kapatid. Yung alab, ibalik mo. Amen? Yung pag-ibig mo sa gawain, ibalik mo.
yung paglilingkod mo sa Panginoon, ibalik mo yung pag-ibig mo sa ministry, ibalik mo. Huwag kang mapagod na naging routine na lang ang lahat sa iyo. Kasi si Lord, hindi siya napapagod na magmahal sa iyo. Tama ba? Amen? Kasi kung si Lord siguro napagod na magmahal, ay, ano ba si Kuya Jeff? Parang ganito na lang. Palagi ko na lang pinagpapala kahit na unfaithful sa akin. Ano na lang? Kung si Lord napagod sa routine mo, Kuya Jeff, paano na lang kaya? Amen? So ano ang invitation? Come! Let us return to the Lord because we committed the mistake. Amen. Number 2, wag nating pahahabain kasi may pasok pa si Kuya Jeff at ako mamaya. Bless kami ngayong araw eh. Second, why we need to find our way back to God because, basahin natin, He is, saan na ba? Ayan. He is committed to love us. Mahal ka ng Panginoon. Parang ganito lang yan. Bakit ka babalik sa taong hindi ka naman mahal? Amen? Kagaya nga, di ba? Merong mga second chances, pero kung alam mong hindi ka mahal ng tao, bakit ka babalik, Kuya Jeff? Kaya mo nga iniwan eh. Amen? Mukhang wala na nag-amen. Galit yata si Coach. Amen. Heal. Babalikan mo kasi mahal tayo ng Panginoon. Amen. How do we know that God loves us? Paano ba natin yan malalaman, Kuya Jeff, na mahal tayo ng Panginoon? Unang-una, alam mo, kapatid, na mahal ka ng Panginoon because tinatama niya tayo. Pag si Lord may nakikitang hindi ka aya-aya sa iyong puso, sa iyong character, sa iyong attitude, pinapagalitan niya tayo. In other words, He reprimands us. Pinapagalitan niya tayo. Tinataman niya tayo. Dinidisiplinan niya tayo. Pinapalo niya tayo. What did Hosea say? In verse 1 pa rin, balikan natin yung verse 1. He has turned us to pieces. Grabe, no? Pinagpira-piraso tayo ng Panginoon. Grabe kung magalit ang Panginoon, no? He has turned us to pieces. Woo! Pero, maganda. But He will heal us. He will heal us. Kasi kung hindi ka gaganyanin ng Panginoon, gagalingin ka ba niya? Hindi, di ba? He has injured us. Pero anong promise niya? Basahin natin. But He will bind up our wounds. Yan ang maganda dyan. Kasi isa sa pinakamahirap na trabaho ng magulang, sa mga magulang dito, taas ang kamay, ayan, na dinidisiplina ang kanyang mga anak. Amen? Nakakita na ba tayo ng nanay na minayde yung pinagalitan ng anak niya? Mukhang wala, di ba? Pero kapatid, yung anak na pinagalitan, I'm sure may nakita kang nag-mayday. Pinalo na naman ako ni nanay. Nagalit na naman si tatay. Tama ba? Amen! Pero yung nanay, lalo na ang nanay kasi siyang nagpapalo, no? Ang tatay, nandyan lang yun siya, pang conclusion na yung tatay eh. Pero bilang isang nanay, masakit na nakikita ang kanyang anak na ginaganyan niya. Amen? Kasi kung yung anak mo siguro nakikita mo kumakain ng tsokolate at araw-araw, hindi mo ba sasawayin yan at disiplinahin? Siguro matatakot ka kasi nagtatrabaho ka sa diaberon. Sabihin mo, mukhang diabetes ang laglag mo nito, anak. Di ba? O di ba, kung sobra na talagang sa taba, matasabi na ni Ate Brenda, puso ang problema mo, anak. Hahayaan ba natin ang ating anak na maging ganyan na lang? Siyempre, hindi, di ba? Because we love our children. Amen. Ganon din ang Panginoon. Because we, our parents, kailangan natin na gawin yan. Dahil mahal natin ang isa't isa sa ating mga anak.
na maaring makasama sa kanila. And pangalawa, He does not only reprimands us, He restores us. Yan. Paano niya tayo nire-restore? Sabi ni Hosea, dun sa verse 3, ito basahin ko sa inyo, sa verse 3, after 2 days, He will revive us. On the third day, He will restore us that we may live in His presence. Woo! Hallelujah. So ano ba ang pangako ng Diyos sa atin? Bibigyan niya tayo ng una, ng buhay, at pangalawa, kasaganahan. Amen? Meaning, hindi kanya bibigyan ng kasaganahan muna, then later na yung buhay. Kasi nung nilublob ka doon sa tubig, sabi, yung lumang ikaw, wala na. Di ba? Pag-ahon mo doon, bagong nilalang, bagong buhay. Di ba? Tama ba? Amen? So, later na yung kasaganahan. Kasi sabi dyan, di ba? He will revive us. So, anong unang binibigay ng Panginoon? Buhay. He gives us life. Kasi pangit naman kung Kristiyano, walang buhay. Kristiyano ka nga, patay naman yung iyong spiritual life. Diba? Kristiyano ka nga, patay naman yung pagpupuri mo. Sinasabing mamagpalakpak doon, hindi ka na mamalakpak. Para kang estatwa doon sa loob ng iglesia. Amen? Later na yung kasaganahan. Kaya sabi ni Hosea, He will revive us, then may process ng restoration na mangyayari sa ating buhay. Amen? And whatever sin took away from you, kaya yan i-restore ng Panginoon. Kaya sabi dito, after 3 days, He will restore us. Pero merong waiting period. Amen? Kagaya nung nanalangin tayo ng breakthrough, hindi ibig sabihin na pag nanalangin ka ng breakthrough ngayon, bukas, mekos na, nandiyan na kaagad, di ba? Merong waiting period. God will restore the thing that was taken away from you according to His will and according to His time. Ang tanong na lang, willing ka bang maghintay? Mukhang walang nagsagot. Amen! Kasi bakit sabihin niyo, bakit walang nagsisimba? Okay naman sana yung pastor, ginagawa niyang lahat. Siyang naglilinis, siyang nagluluto, siyang nagliligpit, siyang nag-aawit, siyang nagmemensahe. Minsan nagdadrive pa siya. Pero bakit walang nagsisimba? Tanungin natin sa Hosea. Nandoon naman lahat ng pagpapala ng panahon during the time of Israelites. Pero bakit umalis yung mga Israelites? So meaning to say, wala sa namumuno yan. Amen. Meron nga ako nakakita sa Facebook kay Judas, di ba? He has the best pastor, he has the best teacher, he had the best of everything. Yung mga kasama niya sa ministry, ang gagaling. But why did he fail? So meaning to say, it's not in the leadership. Nasabihin natin, bakit konti lang nagsisimba doon, Lord? Huwag nating tanungin. Ang tanungin natin, ginagawa ba natin nating tungkulin? Amen? Kasi kung asahan natin lahat kay Lord, na i-restore ang iglesyang ito, baka abutin tayo ng 20 years dito sa gitnang silangan, mga kapatid. Amen? Pero kung ginawa man natin ang the best that we have in our ministry, wala tayong dapat itanong kung bakit ganun lang sila. Amen. Pero kung hindi natin ginampanan ang ating tungkulin bilang miyembro ng iglesia, kagaya ng Israelites, ay meron tayong pananagutan sa ating sarili at sa Panginoon. Amen. Mukhang nahimihina na yung amen. So sige lang, ito talagang sinabi ni Lord. Hallelujah. Pangatlo na, huwag natin patatagalin. Pangatlo, on how God showed us His love. Number 3, because He is reliable all along. Mapagkakatiwalaan ang Panginoon. Pakisabi nga sa katabi mo, mapagkakatiwalaan ng Panginoon, kapatid. Ibulong mo! Kasi mamaya, nanghihina na yung kapatid mo, tapikin mo pa, hawakan mo pa. Kung ikaw dyan na nasa bahay, pakisabi, mapagkakatiwalaan mo ang Panginoon, kapatid. Hallelujah! Amen! So anong sabi doon sa atin sa verse 3? Anong sabi doon? Basahin ko sa inyo. As surely as the sun rises
As surely as the sun rises, He will appear. He will come to us like the winter rains, like the spring rains that water the earth. He will what? He will appear. Woo, hallelujah. Sino ba rito nakaranas na binagyo? Yung mga kapatid natin na taga-Ormoc. Ayan. Si Ate Jem, mukhang nakaranas yata ng binagyo doon sa Ormoc dati, no? Amen? Sa Tacloban pala, yun. Yung ang lakas ng bagyo. Amen? So sa mga nakaranas ng bagyo, I know, relate tayo rito. Amen? Na kahit gaano pa man kalakas ang bagyo, kahit gaano pa man yan grabe yung hangin na bumabayo, ang bagyo ay huhupa pa rin. Tama ba? Walang bagyo na forever. Amen! Ang bagyo ay huhupa pa rin. Walang bagyo na hindi humihinto. Amen? Yung araw, pagkatapos ng bagyo, sumisikat pa rin. Hallelujah! Ang sabi ni Hosea, no? Hanggat sumisikat ang araw, God will appear. Woo! Hallelujah! God will come. There are many uncertainties in this world. Maraming bagay na di tayo tiyak sa mundong ito. Mga bagay na walang kasiguruduhan. But one thing is for sure. God will show up. God will appear. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. From start to finish, nandoon ang Panginoon. Kung ano man yung bagyo na pinagdadaanan mo, nandyan ang Panginoon. Kaya praise God sa buhay ni Kuya Jan. Yung bagyo niya, 1 taon at 8 buwan. Ngayon, nakikita namin parang lumiliwanag na! Woo! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Praise God! Praise God! Kasi si Kuya Jan, kung nag-give up at nakahanap ng lubid na mahaba doon, ewan ko lang kung may victory na sinasabi. Amen! Kaya, gaya ng sinabi ko kanina, ni-revive muna, then ni-restore si Kuya Jan. And naniwala si Kuya Jan na merong waiting period ang pag-restore, nakamtan niya ang victory. Nawa, sa atin ng mga Kristiyano, ganon din. Huwag tayong bumitaw. Huwag tayong mawalan ng pag-asa na nananawa na tayo sa pagmumukha ng mga tao nandito sa loob ng iglesia. Sabi mo, si Jeffrey na naman, ang ingay nito. Nandyan na naman si Kuya Rivel. Yan, si Ate Brenda. Tayo-tayo na lang dito. Yung ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid, tayo nang lang. Sungit pa na mukha natin sa bawat isa. Kaya happy lang. Amen, happy lang. Because the Lord is in our midst. Woo! Hallelujah. Anong sabi doon? During the time of Hosea, nabibigatan siya nung sinasabi niya to. Because during that time, the Israelites were in turmoil. Merong partisyon na dito sila, kami lang muna rito, dito rin yung mga ibang Israelites, kami dito. Diba? Kung basahin nyo ang Old Testament, nahati ang Kingdom of Israel into 2. Diba? Yung Judah at yung Israel mismo. Diba? Amen? Because, iba-iba yung paniniwala nila eh. Amen? Iba-iba yung practice nila. They are very much divided. At kung naalala nyo, yung, sabi ko kanina, yung asawa niya, ito pa yung asawa niya, pasaway. Pasaway na nga yung miyembro ng iglesia, pasaway pa tong asawa ng propeta. Saan ba lulugar si Hosea ngayon? Nalilito na siya. Amen? Kani-kaninong lalaki sumasama itong kanyang asawa, idolater. At malamang, hindi lang yon. Marami pang issue na kinakaharap si Hosea, hindi lang nabanggit doon. Amen? Kaya kung may time kayo, basahin niyo itong book ng Hosea. Maganda to. But you know what? Amidst of the problem that he encountered, alam niya ba ano ang sinasabi niya? Ang sabi niya, ito ang pinanghahawakan ko. I hold on to this.
As surely as the sun rises, He will appear. He will appear. Hanggat sumisikat ang araw tuwing may bukang liwayway. Ayan, ang lalim na ng Tagalog. Nanidok. Tuwing may bukang liwayway, alam ko, ang Diyos ay maaasahan ko yan. Palakpakan natin si Lord. Mukhang hindi tayo happy. Woo! Napakadilim man ng gabi, darating pa rin ang umaga. Amen? Napakabigat man ang pagsubok ko, alam ko, darating pa rin ang Panginoon para tulungan ako. These are the promises of God for us. Kaya huwag tayong mapanghinaan ng loob, mga kapatid. Kasi si coach, kung napanghinaan ng loob, sabi ko siguro, kayo na lang dito sa trabaho ko. Baka hindi nyo kakayanin. Amen? Baka hindi nyo kakayanin. Maglinis, magligpit, magluto, mag-prepare ng slides, mag-prepare ng kanta, mag-prepare ng mensahe, maghatid sundo minsan kung may time. Mag-ready ng Bible study kung sino ang tatayo doon. Huwag ko na lang banggitin yung iba. Baka mapagod kayo. Multitasking. Wala na nga panahon si coach manood ng Netflix. Buti pa nga yung iba, may time, ang haba ng Korean novela. Nasa season 6 na ako. Ay, ang ganda na, exciting na, hindi ko na mabibitaw-bitawan ang part na to. Si Coach Intawon, pasayloa, kung sa Bisaya pa, maluoy mo. Pasayloa, maluoy mo. Maawa kayo. Wala nang panahon sa sarili. Pero pinipilit ko pa rin mag-treadmill dyan 3 times a week. 30 minutes a day. Kasi kung hindi, mamamatay si Coach High Blood. Makikita kami ni Ate Brenda doon. Wag naman sana. Amen. Amen. Napakahirap maging pastor. Kung si Hosea nahihirapan kasi hindi lang siya pastor ng isang iglesia, buong bayan ng Israelites ang kanyang hinahawakan. Ang daming beliefs, ang daming character, ang daming attitude. Saan siya lulugar nung mga panahon na yon? Wala siyang ibang pinanghahawakan kundi ang ating Panginoon. Kasi sabi niya, as surely as the sun rises, He will appear. He will come to us. Whew, hallelujah. Maybe to some of you, pinanghihinaan ng loob. Nadi-discourage sa mga nakikita nyo. Pero sabi ni Lord, focus lang sa Kanya. Huwag tayo mag-focus sa mga tao. Kasi itong sinasabi ni Hosea sa atin, this is not just a promise for us, but this is a testimony. Amen? As surely as the sun rises, He will appear. Bakit nasabing testimony? Kasi kahit na ganon ang ugali ng kanyang misis, sumasama sa ibang lalaki, idolater, hindi niya yun iniwan. Utos yun ng Panginoon pakasalan mo to. Ang dami namang babae doon. Pero sabi niya, ito ang para sa'yo. Kuya Jeff, ito. May magagawa ka ba? Wala. Diba? Sinong kinakapitan ni Hosea? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Are we still there? Amen. Huwag tayong magalit because this is a reminder for us. Kasi mamaya nagiging legalistic na lang tayo, puro na lang, ganito. Hindi ganun ang church, mga kapatid. Kasi kung ganun ang church, meron tayong mga laws, meron tayong mga ganito palagi. Okay yung laws. Pero wag nating sa buhay yung mga laws na shadow na natong strict, Kasi mamaya magiging katulad tayo ng mga Pariseo. Amen? Hallelujah. For our conclusion, ayan na, conclusion na tayo. Tamang-tama, mag-alas 12. For our conclusion, we will end here. How can we find a way back to God? Paano ba natin mahahanap ang daan pabalik sa ating Panginoon?
Any idea? Sinabi ko na sa inyo kanina, di ba? So, ito, basahin natin para madali nating maalala sa ating conclusion. How can we find our way back to God? Unang-una mga kapatid, we should take the first step. Humakbang ka! Amen? Gumalaw ka! Kasi kung puro ka reklamo, hindi mo ihakbang yung iyong paa, wala kang gagawin, walang mangyayari. Kaya sabi rito, take the first step. Kasi hindi naman nagsara ang pinto ng church. Nagsara ba ang pinto ng church sa mga bumabalik? Hindi, di ba? Everyone is welcome to go back to church. Ihakbang mo yung paa mo pabalik sa Panginoon. Yan yung sinasabi na sa atin. Kasi, hindi lang yon. God laid down the path, opened the doors, and did His part. Now, it is our turn to do ours. Nilatag na ni Lord ang daan. Amen? He has prepared the path. He has laid the road. Nawala man ang prayer time mo, kapatid, nawala ka man sa iyong ministry, ito ang sinasabi ni Lord, na bumalik ka lang sa Kanya, wala kang maririnig na sumbat kay Lord. Amen. Kasi kung si pastor lang, marami ka talagang maririnig kay pastor, pagalitan ka pa ni pastor. Amen. Pero si Lord, pag bumalik ka lang sa Kanya, walang sumbat maririnig kay Lord. Malayo pa lang, nandoon ka pa lang sa first floor, nakagano na yung kamay ni Lord sa'yo, sa pintuan. Open arms! Open arms, tatanggapin ka niya. Ang tanong, babalik ka na ba kay Lord? Ikaw nanonood dyan, ang tanong, babalik ka na ba kay Lord? Ikaw lamang makasagot niyan, kapatid. God did His part, minahal niya tayo, pinakita niya yung tama nating gawin. He died for us. Ang pagpapala, dyan pa rin. Kaya hindi ka faithful, ang pagpapala, nandyan pa rin. Sumasahod ka pa rin. Hindi ka nagsakakasakit. Kahit hindi mo binibigay yung ikapo mo, yung mga handog mo, yung time mo, nandyan pa rin si Lord. He is faithful. Ikaw na lang kulang doon sa church. Yung presensya mo na lang, kapatid, ang kulang. Like Hosea, this morning, I would like to invite you, I'd like to invite you, come. Let us return to the Lord. Hallelujah. Can we all stand? Woo, hallelujah. Hallelujah. Can we all stand as we close? Kahit na ikaw nandyan sa bahay, focus tayo dito. Maybe on the outward appearance, okay tayo. Okay ka tignan, mukhang wala kang problema. Ang saya-saya niya naman. Kaya lang po, kayo lang ang nakakaalam ng laman ng puso niyo. Kung nalapit ba kayo sa Panginoon o nalalayo na kayo sa Kanya. Kayo lang po ang nakakaalam ng estado ng inyong puso. Regardless of that situation, alam niyo po ang sabi ng Panginoon sa iyo, mahal kita, anak. Mahal kita. Can we all bow down our heads and close our eyes? Huwag mong lingunin ang katabi mo, kapatid. And have this personal time with the Lord. Lumapit tayo sa Kanya and pray. Kaya na sinabi ng ating kanta kanina, di ba? I surrender all. I surrender, Lord, all. Everything, Lord God, to you. Suko natin yan. Kung ano man yung dinadala mo, kung ano man yung pighati ng iyong puso, kung meron kang anger dyan, kung meron kang, I don't know, kung ano yung nilalaman yan. Let's pray, manalangin tayo and start this prayer. Yung personal prayer natin at sabihin natin kay Lord, Lord, thank you.
Salamat sa pag-imbita mo na makabalik ako sa iyo, Lord. Sige po, personal na tayong manalangin. Amen. Hallelujah. Lord, maraming salamat. We committed the mistakes and yet you are still committed to loving us. Kami yung lumayaw, Lord. Kayo yung nasaktan. Pero kami pa rin yung pinagpapalan mo. Kami pa rin, Panginoon, ay yung niyakap. Lord, thank you for your love. Thank you for correcting us, Lord, this morning. At salamat, Panginoon, sa pangungusap mo. And thank you, Lord, you have revived us. You have restored us, Lord God. Thank you because you are reliable, Lord. Kahit na anong bagyo, anong pagsubok ng buhay, Lord God, Lord, you are still there. From the start to finish, you were there. Mula sa pagdating ng bagyo hanggang sa pagsikat ng araw, andun ka, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin, Lord. Thank you, Lord, for your great love to us. Thank you, Lord, that you heard our prayers. Your children today, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. This is the desire of our heart, Lord God. Yung aming mga personal na panalangin kanina, Panginoon. Naway, narinig mo, Panginoon, ang panalangin ng bawat isa. Lord God. Lord, I pray na hindi manatili, Lord God, sa iglesyang ito yung aming mga narinig, Lord. Ngunit bagkus, Lord God, I pray na baon-baonin namin ito, Lord God, sa aming pag-uwi, Lord. Na magbigay ito, Panginoon Diyos, ng kalakasan sa aming pananampalataya, O Lord God, na mas lumalim pa kami, Lord, bilang tagapagsunod ni Kristo. Na, Lord God, it will encourage us to bring also others, Lord God, into your kingdom. Sa mga kapatiran namin na nag-backslide, Lord God, na mahila namin sila, Lord God, to come, let us return to the Lord. Oh, hallelujah. Na, Lord God, they will find their way back to you also, Lord God. Na, Lord God, maging pagpapala ang mga buhay na ito, Lord God, at hindi ito maging katisuran, Lord God, ng mga kapatiran at ng ibang Kristiyano pa, Lord, na hindi nakakakilala sa iyo. Na sana nawa, Panginoon, makikita nila ang Kristong nanananahan dito sa aming puso. At hindi ito mananatili, Lord God, sa aming mga nguso lamang. Kaya, Lord God, we humble ourselves unto you, Lord. Na, Lord God, you continue to, Lord, mold us, Lord God, into the image and into the likeness that you desire for each and every one of us, Lord God. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa paalaala, sa patuloy na paalaala, every time, Lord God, na may ginagamit ka sa harap ng pulpitong ito, Lord God. Nawa, Lord God, kaya yung sinabi na yung salita, Lord, ang iyong salita ay isang tapak, Lord God, na nakakasakit man sa amin, Lord God, but it is used for correcting, for teaching, oh Lord God, to make us, to equip us, oh Lord God, to be a better Christian. Kay Lord God, maraming salamat ulit, Panginoon, for using me, Lord God, not to boast myself, oh Lord God, but to deliver your word to your people. Come! Let us return to the Lord like what Hosea said, before it's too late to return to you, Lord God. Kaya, Lord, maraming salamat ulit, Panginoon, sa araw na ito. Selyohan mo, Panginoon Diyos, ang iyong salita
naway hindi ito manakaw ni Satanas, Lord God, na Lord God, ito ay may tanim sa pinakamatabang bahagi namin mga puso, Lord God. At ito ay magbubunga, Lord God. The fruit of the Holy Spirit, Lord God, will manifest in our lives, Lord God. In Jesus' name we pray, and all the saints will say, Amen.